Ito ba yung pinasa ko sa inyong PowerPoint? Nakikita ba? Ay, hindi pala. Sorry, wait lang. Ito ba yung pinasa kong PowerPoint sa inyo? Opo. Okay, sige. Naaral nyo naman na. Dapat nag-advance reading kayo. Start tayo 2:45. Tagal ko nang pinasa to Paranas ha. Tapos di mo pa inaral. Ay, hindi ma-download. Okay lang yan. Sige, dito na lang tayo mag-live. I-discuss lang natin siya ng live. Siyempre, may ano rin tayo. Ano ba dito? Recitation. Kaya magtatawag pa rin ako. Graded recitation naman siya. So, sige, start na tayo. Wait lang.
Bakit? Ba't hindi makapasok? Hindi, wala na talagang dadagdag. Hanggang 14 na lang talaga kayo. Last na yan. Huling tawad. Konti natin. Di daw po gumagana yung meet niya, miss. I-reset niya kamo para makagana. Wala talagang dadagdag. Parang pabawas pa tayo ng pabawas. So, ayan, since nagpasa ko naman na yung PowerPoint niya, siguro naman naaral nyo na siya. May recitation daw po. Uy, grabe naman. Yung recitation naman, kayo naman magbe-benefit nun. Doon nga lang ako kukuha ng grade tsaka sa exam niyo, tsaka sa activity. Yun lang, mahina yung data. Sayang. Kasi hindi sila makakapag-graded recitation. So, sige yan. Start na tayo. So, ganun pa rin kapag tinawag ko kayo. Ayan, kahit magbabasa lang kayo, may grade na yun eh. May recitation na yun kahit magbabasa lang kayo. Ayan, sige, wait lang. Sige, hayaan mo na yung mga mahihina yung net na yan. Siguro sa susunod na lang sila bumawi. Sayang naman yung graded recitation. So, ayan, quarter 1, module 2. So, nasa part pa rin tayo ng quarter 1. Ito yung pinaka-module 2 nyo. Siguro mag-start na tayo yung mga modular sa inyo, mag-start na kung magbigay ng mula sa lesson 3. Kasi siguro nakasabay naman sila ng module 1 tsaka sa module 2 ngayon. Ayan, developing the whole self. So, lesson 1 siya, 5 areas of personal development. So, ayan siya. Isa-isahin natin siya. So, ito yung mga 5 areas of personal development. So, ayan, physiological development, emotional, social, cognitive, and spiritual. So, ito lang muna yung di-discuss natin ngayon. Isa-isahin natin siya. Ayan, start tayo sa physiological. So, pag sinabing physiological, pakibasa. Pakibasa po si Aiza. Refers to the physical changes in the body as well as the sense of changes in skills related to movement. Okay, so pag sinabi daw physiological, ano nga po ulit daw yan? Sige, kaya bang miss, yung pagbabago po ng yung physical appearance natin, lalo na sa sa katawan. Okay, so para siyang development sa katawan. 'Di ba nung
intro natin, na-discuss natin yung pinagkaiba ng personality siya sa development. So, para siyang development, pagbabago ng physical appearance natin. So, tama nga naman. Ayan. So, refers to the physical changes in the body as well as the senses and changes in skill related to movement. So, pagbabago nga, tama nga yung sinabi ni Aiza, pagbabago ng physical appearance natin. Syempre, hindi naman pwedeng hindi nagbabago yung physical appearance natin, di ba? Hindi porket kung ano yung pinanganak tayo hanggang ngayon, ganun pa rin tayo. Syempre, nagbabago yan. Okay, so yun yung physiological development. So, next, ayan. Ito naman, explanation siya. So, pakibasa nga po muna. Sino ba? Nukos. Nukos, andyan ka. Physical health is defined as the condition of your body taking into the consideration everything from the absence of disease to fitness level. Physical health is critical for overall well-being and can be affected by lifestyle. Lahat po, miss. Hindi, hanggang dyan lang. So, sabi yung physical health, yung physiological development, kasama dyan yung physical health natin kung paano, ano ba to, kung ano yung mga nakukuha nating sakit, yung mga health benefits natin habang lumalaki tayo, ay nagde-develop tayo. So, ayan, can be affected by, yan, first, lifestyle. So, pakibasa din, paki-explain nga po kung paano nakaka-affect yung lifestyle sa physiological development natin. Ayan, sige. Parilya. Lifestyle. Diet, level of physical activity and behavior, eating unhealthy foods. Kasi ito daw po yung miss, yung mga pagtaba. Kung paano daw po tayo, level of physical activity, mga ganun daw po miss. So hanggang saan yung kaya natin. Okay, so thank you, Parilya. Ayan, so sa lifestyle, kung ano yung nakasanayan nating lifestyle, halimbawa tayo, mahilig tayong, yan, sinabi nga, eating unhealthy food. Siyempre, ano bang ina-expect natin kapag lumalaki tayo? Anong ina-expect natin? Siyempre, magiging unhealthy rin tayo, di ba? So, dun pa lang, naapektuhan na yung physiological development natin. Kagaya nga na sinabi ni Justin Parilya. Ayan, ayun, may pwedeng maging mataba tayo, 'di ba? Physical ano ba 'to? Attribute natin 'yon, yung pagiging mataba. Ayan. So, kung healthy foods naman yung inano natin, yung kinakain natin or tawag dito, or nag-exercise tayo, tingin niyo magiging mataba tayo? Syempre hindi naman, 'di ba? Ayan. Next naman is human biology. Paki-explain nga po, pakibasa din, paki-explain. Mga has, Mikay. Mikay? Wala yata si Mikay. Okay, so sige, proceed tayo kay Kadiente Marilyn. Miss. Human biology. A person's genetics and physiology may make it easier or harder to achieve good physical health. Yung rin, miss, yung genetics po natin, pwede po yun apekto rin po sa pag-achieve po natin ng physical health. Tulad po kapag yung lahi nyo na po is mataba or payat, pwede din po na yung sarili mo po, pag na-develop po siya, pwede din po ma-apply po sa sarili mo yun yung pagiging matabain or pagiging payat po, ganun. Okay, so thank you, Marilyn. So tama nga naman, ayan, na-adapt natin yung yung physical attributes natin or physiological development natin by genes. Yun kagaya nga na sinabi ni Marilyn. So, syempre, mana-mana, 'di ba? Halimbawa, yung sakit, 'di ba, naniniwala ba kayo yung sakit na yung sakit na mamana natin sa mga ahead sa atin or sa mga ano ba to, nakakatanda sa atin.
So, ayun siya. Okay, next, environment. Sino ba? Imperial. Nandiyan ka pa ba? Wala si Imperial. Sige, si Paredes. Yes, Miss. Paredes. Environment. Our surroundings and exposure to factors such as sunlight or toxic substance. Yung sa environment, Miss, parang ano na, Miss, hindi ka na po nahihiyang sa kapaligiran mo. Kung nung bata ka, pwede ka sa sa putikan, tapos nung tumanda ka na parang nagkaroon ka ng allergy, ganun po. Okay. So, sa environment naman, kung ano yung mga na-adapt natin nung lumalaki tayo, 'di ba? So, ayun yung mga nasa paligid natin. Halimbawa, lumaki tayo sa, ano ba to? Ano ba to? Sa magandang lugar. Tingin mo yung physical attributes natin, syempre parang maayos, ganun. Pero kung sa ibang, halimbawa, lumaki tayo sa parang ano, sa parang hindi maayos na lugar. Ang tingin ng ibang tao sa'yo, di ba, parang ang ang dungis mo, ganun. Okay, so yun yung sa environment. Okay, next. Healthcare service. Ayan. Daniela Cadiente. Healthcare service. Good healthcare can be help prevent illness as well as to defeat and treat illness. So yun, Miss, parang mas malaking impact po sa pagde-develop po natin yung healthcare service, Miss, kasi mas maiiwasan po yung magkasakit po yung isang tao, Miss. Okay, so ito yung prevention ng ano natin, ng 'di ba habang lumalaki tayo parang marami na tayo na ano ba 'to, nakukuhang sakit. Ito yung parang prevention, yung healthcare service. So, yun siya. Okay, next. After physiological, dito naman tayo sa emotional. So, yan, karamihan ngayon, ano ba 'to, karamihan ng mga kabataan ngayon, ayan, naapektuhan yung emotional development nila. In what way kaya? So, pakibasa nga po muna. Abraham. Wala, nandiyan ba si Abraham? Wala. O sige, si Janine na lang. Francisco. Okay. Pakibasa po, then paki-explain. Emotional development. It has something to do with the feelings that we experience. Yung emotional development daw, related daw po yun sa feelings ng isang tao na na-experience mo sa buhay. Okay, so simple as that. Ayun nga, kung ano yung na-experience natin or na-feel natin. So, ayun yung emotional development. So, meron din siyang, tawag ito, broad explanation. So, emotional development. Yan, pakibasa din, paki-explain. Kibe. Micaela. Mamaya. Sorry. Micaela, nandyan ka ba? Nawala yata siya. Okay, wala yata si Micaela. Sige, kay Oknila tayo. Oknila? Ay, Miss. Ano? Angas mo. Bakit? Anong ka? Ba't naka-off yung ano mo? Off. Ayan. Basahin ko, Miss. Oo, basahin din, explain. Emotional development. Emotional health is an important part of overall health. Emotionally healthy people are in control of their feelings and behaviors. They can cope with life's challenges. Emotions are responses that generate biochemical reactions in our bodies, changing the physical state. Ano daw po yan? Yung emotional health pa ay importante dahil ito ay parte ng ng yung buong buong kalusugan natin.
Emotional people are in control of their thoughts. Yung emotional healthy natin, nakakontrol ng thoughts natin, yung mga ginagawa natin. Kaya yung mga pakiramdam natin, yung behaviors natin, yan. Okay, sige, thank you. Ayan. So, naniniwala ba kayo na kaya natin kontrolin yung emotions natin? Paki-explain nga kung naniniwala kayo. Sino ba? Echo? Echo, nandyan ka ba? Wala na wala. Biglang nag-left. Pag tinawag, biglang left. Sige, bala kayo dyan. Wala kayong grade. Ayan. Si Panaw. Panaw? Yes. Wala. Diyos ko, nagka-COVID na. Yes. Sarap lang. So, naniniwala ka ba na kaya natin kontrolin yung emotional health natin? Sa tingin ko, Miss, oo, Miss. Bakit? Paano? So, paanong paraan? Paano ba? So, Sige, Miss, kaya mo kaya yan. kontrolin yun. Pero, kaya yun, Miss, kapag yung tao, alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung tama at sa mali. Makokontrol niya yung emotion niya. Okay? So, thank you. Pagaling ka, mamaya COVID na. Okay, so, Janine, may sinasabi ka? Po. May sinasabi ka? Po. Ano yung sinasabi mo? Sabi mo, yes, miss, kasi choice naman po yun. Choice nga po yun kung kokontrolin mo yung emotions mo o hindi. Kasi sa akin, nakokontrol ko naman. Nakokontrol mo naman. Okay. So, paano mo naman hinahandle kapag feeling mo nade-depress ka or nalulungkot ka? Pray. Pray lang. Okay. So, thank you. May sinasabi to si Kadiente Marilyn, kapag mature na po mag-isip, kaya na po i-handle yung emotions kasi kasabay po ng develop natin yung pag-develop ng emotion. Okay? So, may point si Marilyn doon. Si Panaw naman, sabi niya matutulog na lang daw siya kapag ka-depressed. Okay? So, yung emotional development natin, kagaya nga sinabi ni Janine, ayan, choice naman natin kung paano natin siya i-handle. Pero kung sobrang bigat, diba? Sabi niya nga, ayun, pray. So, karamihan ng mga kabataan ngayon, kagaya ng, ayan, mga teenagers, kung ano-ano yung mga napagdadaanan, hindi ko alam kung paano nila i-handle yung problema nila. Kagaya na nga lang nung nakaraan, 'di ba? Parang may estudyante ng LCC na depressed siya. Tapos balak niyang tumalon sa tulay dun sa Towerville. Buti na lang napigilan siya. So, kung kayo yung nasa yung nasa case niya, ano kaya yung magiging tawag dito? Magiging action niyo sa ganun. Kasi ang sabi, daw yun, na-depress sa pamilya. Syempre pagka yung family yung naging cause ng problema mo, sobrang bigat, 'di ba? So kung kayo yung nandun sa case niya, ano kayang gagawin niyo? Walang gusto sumagot. Sige, Nukos. Kayo na lang nandito. Nukos? Miss, ano po? So kung kayo yung nasa case ng batang yun, ano kayang gagawin mo? Yung parang na-depress siya sa family niya. Sige. Kung po sa family, di ba po meron naman tayong mga kaibigan, pwede naman po tayo magsabi sa kanila. Sa mga kaibigan naman po pwede magsabi, hindi lang po sa family. Okay. So, bakit kaya ganun? Ba't kaya siya nag-decide mag-suicide ganun? Pero buti na lang hindi natuloy. No?
Ano, miss? Sige, Sa panaw. tingin ko, wala na siguro siyang malapitan, miss, kaya ayun na lang ginawa na solusyon, miss. Tingin niyo, Kasi, solution ba? kasi miss, kapag wala ka ng malapitan na tao, miss, kapag nade-depress ka, miss, parang yung mundo, miss, nasa iyo na lahat. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Iniisip mo na lahat ng problema. Mm-mm. Kasi miss, madalas na ako nakakita ng ganyan sa panahon ngayon. Kapag wala kang Karamihan kasama nga. na, Oo. pag wala ka ng nakakapiling na tao, miss, mas gugustuhin mo na lang na wakas na yung buhay mo. Ganun yun. Parang ganun yun, miss. Mm. So, ayan, tama nga naman, no? Pero parang napagdaanan na ni Pano. napagdaanan na ni Pano yung ganun. So, joke lang. Ayun, Malapit na, miss. baliw, hindi dapat. Alam nyo naman, kayo na nga nagsabi, di ba? Alam nyo na yung tama at saka yung mali. So, alam nyo yung mali yung magpatiwakal, kaya wag yung gagawin. Ayan. So, kung may problema naman kayo, marami naman kayong kaibigan. Ayan, kahit yung advisor ninyo kausapin nyo, wala namang problema sa kanya. Ayan. So, kung dumaan kayo sa, ano ba to? Sa pagka-depress, ayan, naapektuhan na yung emotional development ninyo. Alam nyo naman na yung gagawin ninyo. So, ayan, feeling niya po kasi wala nang makakaintindi sa kanya. Siguro, ayan, sige, proceed na nga tayo sa isa. Baka magpatiwakal na to si Panaw. Ayan, so after ng, ayan, meron pa pala tong karugtong. And there are many ways to improve or maintain good emotional health. So, ito yung mga tips. Tips lang naman to para ma-maintain yung good emotional health. So, first, ayan, beware of your emotions and reaction. Notice what your life makes you sad, frustrated, or angry. Try to address your change those things. So, tignan mo muna kung ano ah, yung mga bagay na nakakapagpalungkot sa'yo, nakakapag-frustrate, or nakakapagpagalit sa'yo. Tapos, try mo siyang iwasan. Or, ayan, try mo siyang iwasan or wag mo na lang intindihin para malesen yung pagiging malungkutin mo or pagiging depressed mo. Ayan, next, think before you act. Yan, emotions can be powerful. Give yourself time to think and be calm before you say or do something you might regret. So, 'di ba sabi nga nila, wag kang magdidesisyon kapag kagalit ka, 'di ba? Ayan. So, yun yung naiisip ko diyan sa bullet number 2. So, bago mo gawin yung action, pag-isipan mo muna kahit galit ka 'yan para ma-maintain mo yung good emotional health mo. Ayan, next, manage stress. Try to change situations causing you stress. Ayan. Parang yung number 1 lang din siya. Parang iwasan mo yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo. Tapos yan, learn relaxation method to cope with stress. So, imbis na ma-stress ka, stressin mo yung sarili mo. Imbis na stressin mo yung sarili mo, mag-relax ka. Siyempre, mas pipiliin ng tao mag-relax kaysa ma-stress, di ba? Ayan. Number 4, strive for balance. Find a healthy balance between work and play and between activity and rest. Make time for things you enjoy. Focus on positive things in your life. So, ayan. Hindi porket ayan, kagaya nyo nga nag-aaral kayo, hindi porket online ngayon, i-stressin niyo yung sarili niyo sa pag-online lang. Hindi kahit yung mga weekends or mga day offs ninyo, yung mga pahinga sana ninyo, gumagawa pa rin kayo ng mga school activity. Syempre, kailangan dyan is yung time management. So, ano ba to? I-manage nyo yung time nyo kung kailan ba dapat kayo nagre-relax, kung kailan ba dapat kayo nagagahol. So, hindi porket, yan, alam ko mahirap yung sitwasyon ngayon. Pero, syempre, kailangan i-manage natin yung oras natin. Hindi yung lagi tayong hindi laging ginagahol natin yung sarili natin sa mga dapat gawin sa school lang. Ayan.
Next, take care of your physical health. Your physical health can affect your emotional health. Exercise regularly, eat healthy meals, and get enough sleep. Do not abuse drugs or alcohols. So, ayan, hindi ko naman alam sa inyo kung sino yung mga manginginom. Ayan, siguro karamihan sa inyo, ano ba to? Ayan, karamihan sa inyo is may mga stress eating, sa sobrang stress, kumakain na lang. Pero mali yun. Ayan, so balance lang tayo. Ayan, connect with others. We are social creatures. We need positive connection with other people. So kagaya nga nung case kanina, kung wala naman na tayong malapitan, nandiyan naman yung mga kaibigan natin para comfort tayo. Kagaya nga ng sinabi ni Lucas. Ayan. Dapat kailangan natin ng taong magko-comfort sa atin in case na kailangan natin. Ayan. So, kailangan natin makipag-socialize sa ibang tao. I-share natin yung mga hindi magagandang experience natin. Ayan. Pero syempre, dapat yung nakikinig na tao, yung pag-sharean mo. Ayan. Next, social development. So, parang socialize with others din to. Okay, pakibasa din, paki-explain nga po. Gavino. Gavino? Wala si Gavino. Okay, sige. Si ano na lang. Marilyn Cadiente. It's social development. It is about our innate capacity to relate with others, to connect, and to feel the sense of belongingness. Yan po yun, miss, na pakikipagsalamuha mo po sa ibang tao, pakikipagsama po sa ibang tao, para po magkaroon ka po ng mga friends, ganun po. Okay, so tama nga naman yun. So, ito yung pakikipag-socialize mo sa ibang tao para magkaroon ka ng maraming friends. Ayan. To connect nga eh. To connect and to feel sense of belongingness. So, kung tingin mo belong ka dun sa mga kaibigan mo, ayan. So, natuto ka na makipag-socialize. Okay. So, social development. Ayan. Pakibasa ka. Then, sige. Pakibasa po muna. Sino ba? Daniela Cadiente. Sige, kayo na lang din magkaroon ng grade. Social development refers to how people develop social and emotional skill across the lifespan with particular attention to childhood and adolescence. Healthy social development allow us to form positive relationship with family, friends, teacher, and other people in our lives. Okay, so kung marunong ka makipag-socialize sa ibang tao, ayan, nabibuild yung tawag dito, yung positive relationship mo din sa pamilya mo, sa kaibigan mo yan, sa teachers. Syempre, di ba, friendly ka nga, di ba? Dito sa social development. So, kung friendly ka, yan, magiging, ano ba to? Magiging positive yung relationship mo sa pamilya mo. Siguro, ayan, karamihan naman sa inyo, ganyan, di ba? Kaya nga, nakabuo kayo ng section, nagkaroon kayo ng circle of friends, di ba? Ayan, so natuto na kayo makipag-socialize sa ibang tao. Okay, next. Healthy social development can help you. So, tips lang ulit to. So, yan, development communication skills. So, ayan. So, nade-develop yung communication skills mo through social, ano ba to? Socialize. Makikipag-socialize sa iba. Ayan. Build self-esteem. So, hindi lang yung ibang tao yung
nabibigyan mo ng confidence, kundi pati yung sarili mo. Ayan, strengthen learning skills. So, ayan, studies show that children who have hard time getting along with classmates as early as preschool are more likely to experience later academic difficulties. So, kung marami kang kaibigan nga naman, di ba, hindi ka na mahirapan ano ba to, mag-cope up dun sa mga academic difficulties mo, di ba? Ayan, resolve conflicts. So, karamihan sa inyo siguro magaling mag-advise. So, dyan din na-develop yun. Ayan, establish a positive attitude. So, syempre, kung may kaibigan naman kayo na prangka, kaya nilang sabihin sa inyo kung ano yung mali sa ginagawa ninyo or yung tama. So, dito na-establish yung positive attitudes nyo. Ayan. Next, cognitive development. So, pag sinabing cognitive, ano ba yan? Pakibasa din, paki-explain. Parilya. Cognitive development refers to the person's intellectual abilities as shown in his or her thoughts, attitude, beliefs, and values. Ito daw po yung miss, kung tumutukoy daw po to sa intellectual na kakayahan po ng tao. Intellectual na kakayahan po ng tao miss na makikita sa attitude to sa mga paniniwala po nilang values. Okay, so ito na, sige, thank you Parilya. So ito naman, yung cognitive development is adaptation of, culture. Ayan, yung beliefs, values na kinalakhan natin. So ayan siya. So cognitive development means how people think, explore, and figure things out. It is the development of knowledge, skill, problem solving, and disposition which help a person to think about understand the world around them. So, kung ano yung mga kinalakhan mo, or yung yung nakasanayan mo, ayan yung mga ma-adapt mo. So, kung ano yung kinagisnan mo nung bata, halimbawa kung yung culture na kinalakhan mo, hanggang paglaki mo, yun yung ma-adapt mo, yun yung magagamit mo. So, ayan. Brain development is part of cognitive development. This aspect of the self is enhanced when one attends school to study and learn or engage in other mental endeavors. So, ito naman yung, siguro kung dati nanood kayo ng Sahaya, siguro kung familiar kayo sa 7 yun. Di ba si Sahaya, lumaki siya sa Tawi-Tawi. Tapos nag-aral siya nung nursing yata yung pinag-aralan niya sa Manila. So, di ba, nung doon siya nag-aral, parang, parang ang tingin sa kanya mababa lang. Kasi di ba, galing nga siya sa Tawi-Tawi, galing siya sa isang tribo. Tapos, doon, ayan, pinatunayan niya na hindi porket doon ka galing sa tribo na yun is mababa na yung tingin sa'yo. Ayan, doon na-develop yung cognitive thinking niya. So, kahit nakikipagsalamuha siya or doon na siya naninirahan sa ibang lugar, hindi na doon sa lugar na kinalakhan niya, na-adapt niya pa rin yung culture na meron sila. So, ayun siya. So, next is spiritual development. So, pakibasa din, paki-explain. Malapit na tayo matapos. Aiza. Singgapan. Spiritual development. It is discovering oneself beyond the ego, known as the soul, spirit, or the inner essence that is often disgraded as taken for granted. Miss, yung about po sa, miss, minsan kasi di ba miss, may tayo, may ugaling ang taas ng ego. So, yun, miss, nakaka-apekto din po siya, miss. Okay. So, sige, thank you, Singgapan. So, dito naman sa spiritual development, so, ito yung pinag-uusapan sa paniniwala natin or sa faith natin sa, sa
pinapaniwalaan talaga natin. Halimbawa, kasi hindi naman tayo pare-parehas, di ba? So, meron dito Iglesia, Katoliko, yan, may Muslim pa nga, di ba? So, depende na lang yan kung saan tayo naniniwala. Siyempre, may iba't iba tayong beliefs dun sa faith natin. Ayan. So, siguro ito hindi ko na-explain kasi masyadong ano to sa Christians. Hindi siya applicable i-explain sa mga Muslim or sa mga iglesia. Ayan. So, bilang respeto, ayan. Hindi ko na siya muna i-explain. So, ayan. Nagawa niyo na ba to? Hindi ko naman pinagawa to. Okay, so sinabi ko naman na wag mo nang gawin, pero siguro yung ibang section na gawa na. Ayan, so pang ilang activity na natin to? Pang-apat? Pangatlo? So, activity number 3. Tama ba? So, sige, lalagay ko siya ng activity number 3, self-diagram. So, ayan, nakalagay naman yung instruction, create a diagram about myself. So, about sa inyo yan, hindi about sa akin. Using the 5 areas of personality development, this will be your personal reflection. You can create your own style or of diagram. So, hindi lang yung tawag dito, yung diagram na yan yung pwede nyong gamitin. Pwede rin kayong gumamit ng ibang diagram. Depende sa gusto ninyo. Pwede kayong gumamit ng ibang layout. Ayan. So, write your name at the center of the diagram. So, kapag gumawa kayo ng diagram, ayan, syempre lalagay niyo yung pangalan ninyo. So, lalagay mo dyan sa spiritual kung ano ba to. Halimbawa, Catholic ka. Ayan, ilalagay mo siya dyan. Tapos dito sa social, ano ba to? Paano ka nakikipag-socialize sa iba? So, at least 3. Dito sa spiritual, kahit isa lang yan kasi isa lang naman yung religion natin, di ba? Okay, dito sa social, kung paano ka nakikipag-socialize sa iba, at least 3. Sa psychosocial. Psychosocial ba yung isa? Wait lang check ko kung psychosocial siya. Ayan, mamaya hindi siya psychosocial eh. Sige, mamaya tignan natin kung ano yan. So, dito muna tayo sa, di ba, tapos na tayo sa spiritual, tapos na tayo sa social. Dito muna tayo sa cognitive. So, sa cognitive din, ganon. So, ano yung kung paano mo din na-develop yung cognitive development mo, at least 3. Tapos, yun, physiological, kung ano yung mga lifestyle mo. Ayan. So, kagaya nga nung kanina, wait lang, tignan natin. Spiritual. Emotional pala, emotional yung isa. Tama ba? Ayan. Yung yung psychosocial, pakipalitan ng emotional. Okay? So, sa emotional, yung mga napagdaanan mo at kung paano mo siya nalagpasan. Yun siya. So, isa lang siya sa emotional. Okay? So, sige. Ang deadline niyan is on Thursday. Kaya ng Thursday? Okay, so gagawa kayo. So, edit na naman to sa, tawag dito, kahit anong editor. Basta makagawa kayo ng diagram. Tapos, ito yung content. Ayan. Gagayahin nyo lang na parang ganito. Yung naka-example. Parang ganyan lang yung gagawin ninyo. Pero kahit ibang layout naman na diagram, okay lang. Make your own diagram, ha? Okay na. So, may tanong? Pakisabi na lang kung may tanong, para alam ko. Okay, since wala nang tanong,
Sige na po. Pwede na pong mag-start gumawa para wala na kayo isipin sa susunod. Thank you. Miss, ipopost mo po yan sa Edmodo? Opo, mamaya. Magpo-post ako sa Edmodo. Okay po.